Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ang atin pong pag-aaral sa mga oras na ito ay may pamagat na rooted in the Word of God. Ang atin pong talata ay Psalms 119, 105. Ang sabi, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Alam niyo po, ay kailangan natin ang direksyon sa panibagong pasimula ng taon. Marami pong mga tao ay hindi alam kung anong gagawin. Lalo't higit sa ating mga kapanahunan ngayon, we live in a world filled with uncertainty. Many voices compete for our trust, di ba? Pero ang salita ng Panginoon, mga kaibigan at mga kapatid, is a reliable guidance. Kaya nga po, ang susing kaisipan na ating pag-uusapan ngayon ay a life without God's Word is a journey without light. Halimbawa po, ang isang manlalakbay pagka siya ay naglalakad sa gabi, hindi niya kailangan ang buong sanlibutan ay maliwanagan, kundi kailangan lang niya ng sapat na liwanag para sa landas na kanya pong tinatahak. At ang salita po ng Panginoon ay ilawan sa ating mga paa. Your word is a lamp to my feet. Ang sabi nga po, a lamp gives immediate practical guidance. Kaya nga po, it's our guidance for today. Kaya nga po, God's word helps us to discern right from wrong. God's word help us to make daily decisions, and God's words helps us walk carefully in difficult situations. Kaya nga po, kahit si Haring Solomon, sabi po niya sa Proverbs 6:23, for this command is a lamp. Ang command ay ang salita po ng Panginoon. Sabi niya, this command, this word is a lamp. This teaching is a light, and correction and instructions are the way to life. Amen? In James chapter 1:22, ang sabi po, do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. Kaya nga po, kapag kasunod natin ang salita ng Panginoon, mga kapatid, hindi tayo mangangapa sa mga landas na ating tatahakin sa panibagong taon. And God's word as a light. Now, alam po natin, ang sabi po ay God's word is a lamp unto my feet and a light to my path. No, alam po natin that light reveals the overall direction, even if not the full destination. And Scripture shapes our worldview, values, and purpose. Kaya nga po, it reveals God's will over time, and it also shapes values and purpose. It also leads us safely forward. Sabi nga po ng Isaiah 42:16, when Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. And in John 8:12, sabi po ng Panginoon, Jesus is the light of the world. Mga kaibigan, mga kapatid. And kaya nga po, we need to be rooted in God's word. So the question is, what does rooted mean? Now, alam po natin na ang ugat ng isang puno ay mahalaga. Yan po ay natatago pero importante. So being rooted means consistent time in scriptures. Yun po ibig sabihin. Being rooted means obedience, not just knowledge. Being rooted in God's word means trusting God's word above emotions. Amen? Kaya nga po, ang paalala sa atin ng Psalms chapter 1 verses 1 to 3, blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. That person is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Amen? So ito po pala yun. Ang kahalagahan ng tayo ay matanim ng malalim sa salita ng Panginoon sapagkat tayo mahalin tulad sa isang punong natanim sa tubig.
at ang kanyang mga dahon at mga sanga ay lumalago at nagbubunga sa takdang panahon. In Colossians chapter 2, 6 to 7, ang sabi po, so then, just as you receive Christ, Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught and overflowing with thankfulness. Amen? So, as we are being rooted or planted deeply in the Word of God, ano po ang magiging result? So, results of being rooted is that stability in trials. Hindi mawawala ang mga pagsubok, pero magiging matatag and resilient ka sapagkat malalim ang ugat. Discernment and indecisions. No? Kaya nga po, pagka tayo ay merong kailangang pagdidesisyonan, ay makikita natin kung ano ang mahalaga sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. And confidence in God's leading and peace in uncertainty. Kaya nga po, ay alam po ba ninyo na ang puno ay nakikilala o nakikita ang kanyang katatagan kapag siya ay dumaan sa bagyo. No? Sapagkat pagka malalim ang pagkakatanim ng ugat, hindi basta-basta siya mabubuwal. Pero pagka mababaw, ay yun ay nabubuwal. Ganon din po ang ating pananampalataya. Pagka malalim ang ating pagkakatanim sa salita ng Panginoon, dumating man ang bagyo, doon makikilala tayo na matatag. Kaya meron pong mga practical steps, kung paano tayo lumago at lalalim sa salita ng Panginoon. Daily Bible reading. Kayo po ba ay nagpapasimula na namang magbasa sa taong ito ng Biblia araw-araw? And scripture memorization. Medyo pagka tumatanda na, mahirap nang mag-memorize. Pero alam po ba ninyo na kapag nagme-memorize tayo, ay mas malayo tayo sa Alzheimer o pagkakalimot. Kaya nga po, memorize scripture. Then apply one truth each day. Ano man po ang mga katotohanang nasusumpungan mo sa pagbabasa araw-araw, i-apply sa buhay araw-araw. And then, teach God's words at home or even to others. Kaya nga po, in conclusion, God may not reveal the whole path, but He always provides enough light. A life rooted in the Word is never without direction. Amen? So choose today to walk by the light of God's Word. One faithful step at a time. Walk by faith, not by fear. Choose today to be rooted in the Word of God. Kaya nga po ay maging dalangin sana natin ang ganito. Lord, plant us deeply in your Word. Guide our steps and light our pathway. Maraming salamat po. Naway ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy na managana sa inyo. God bless us all.